24 na drone sa loob ng isang gabi, 4 na oras na walang tigil na air raid sirens at muling nilalamon ng naglalakihang apoy ang isa sa pinakamahalagang terminal ng pag-export ng langis ng Russia. Ang naganap na pag-atake sa Port of Ust-Luga noong Agosto 14 ay hindi lamang isang karaniwang long-range strike ng Ukraine, kundi isang napakalinaw na pagpapakita kung paano inililipat ng Kiev ang sentro ng digmaan ng malalim sa mismong teritoryo at ekonomiya ng Moscow. Sa halip na makipagsabayan lamang sa mabagal at madugong bakbakan sa frontline, direktang tinatarget ng militar ng Ukraine ang mismong pinanggagalingan ng pondo, enerhiya at logistical support na bumubuhay sa makinaryang pandigma ng Kremlin. Ang Ust-Luga, na siyang pinakamalaking daungan ng Russia sa buong Baltic Sea at pangunahing gulugod ng kanilang maritime oil trade, ay muling naging sentro ng matinding pagsabog. Ayon sa opisyal na pahayag ni Leningrad Governor Alexander Drozdenko sa madaling araw ng Agosto 14, umabot sa kabuuang 14 unmanned aerial vehicles o UAV ang sabay-sabay na pinakawalan upang targetin ang pasilidad ng Ust-Luga. Matapos ang matinding pag-atake, agad na naitala ang malalaking pinsala sa loob ng daungan at sumiklab ang malalawak na sunog sa mga estratehikong bahagi ng terminal. Napilitang magpakilos ang pamahalaan ng Russia ng mga dalubhasang bumbero at emergency response teams, kabilang ang mga specialized firefighting train ng Ministry of Emergency Situations upang pigilan ang pagkalat ng apoy. Bagamat walang ibinigay na ulat ang panig ng Russia ukol sa mga nasugatan o nasawi, ang pinakakapansin-pansin sa operasyong ito ay ang tagal ng pag-atake na umabot ng halos 4 na oras at natapos lamang bandang 6:48 ng umaga oras sa Moscow. Ipinapakita ng 4 na oras na operasyong ito na hindi lamang ito simpleng pagpapalipad ng ilang ligaw na drone na nagkataong nakalusot sa radar. Isa itong kalkuladong saturation strike na sadyang idinisenyo upang sagarin ang kapasidad ng Russian air defense sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng napakaraming drone ng sunod-sunod at mula sa iba't ibang direksyon, napilitan ang mga point defense unit tulad ng Panzer S-1 at Tor M2 na gamitin ang kanilang mga nakahandang interceptor missile habang patuloy na binabantayan ang kalangitan. Dahil dito, nanatiling bukas ang bintana ng panganib para sa mga pasilidad hanggang sa ang mga sumunod na drone at nagliliyab na debris ay tuluyang tumama sa mga processing manifold, imbakan at loading berth ng kumpanyang Novatech. Upang lubos nating maunawaan kung bakit naging sentro ng atensyon ng opensibang ito, kailangan nating tingnan ang pambihirang halaga ng Port of Ust-Luga sa pandaigdigang kalakalan at sa pambansang badyet ng Russia. Matatagpuan sa baybayin ng Gulf of Finland sa Leningrad Oblast, ang Ust-Luga ang nagsisilbing pinakamalaking gateway ng Russia sa Baltic Sea para sa pagluluwas ng crude oil at sari-saring refined petroleum products. Ang mga modernong terminal dito ay humahawak ng malawak na uri ng hydrocarbons kabilang ang crude oil, fuel oil, jet fuel, gasoil at high-grade naphtha na pinoproseso sa mismong gas condensate complex ng Novatech. Batay sa datos ng Reuters, noong taong 2025 pa lamang ay nagpapadala na ang Russia ng humigit kumulang 700,000 barrels ng langis bawat araw sa pamamagitan ng daungang ito, nakatumbas ng halos 32.9 milyong tonelada ng enerhiya taon-taon. Kung susuriin ang kabuuang kapasidad ng Russia sa Baltic Sea, ang Ust-Luga ay pumapangalawa lamang sa kalapit nitong Primorsk port na humahawak naman ng halos 1 milyong barrels kada araw. Kapag pinagsamang operasyon ng Ust-Luga at Primorsk, kinakatawan ng dalawang daungang ito ang higit 40 hanggang 45% ng kabuuang seaborne oil exports ng buong Russia. Nang maputol ang karamihan sa mga European pipeline route bunsod ng mga internasyonal na sanksyon, naging pangunahing ruta ang mga Baltic terminal upang maihatid ang mga produktong petrolyo ng Russia patungo sa mga mamimili sa Asya at Gitnang Silangan sa tulong ng mga shadow fleet tanker. Ang araw-araw na daloy ng 700,000 barrels sa Ust-Luga ay kumakatawan sa tinatayang 50 milyon hanggang 60 milyong dolyar na pumapasok sa federal na pondo ng Moscow araw-araw batay sa umiiral na pandaigdigang presyo ng krudo. Dahil ang kita sa langis at gas ay bumubuo sa halos 30 hanggang 40% ng pambansang badyet ng Russia, ang bawat bariles na naaantala ay direktang tumatama sa kakayahan ng Kremlin na tustusan ang mga kagamitang militar. Kaya naman sa tuwing nagpapadala ang Ukraine ng mga strike drone patungo sa Ust-Luga, ang tunay na layunin ng Kiev ay hindi lamang basta lumikha ng usok at apoy sa ibabaw ng pantalan.
Nais ng Ukraine na putulin o kahit pansamantalang barahan ang pinakamalaking daluyan ng salapi na ginagamit ng Kremlin upang pondohan ang kanilang operasyong militar. Kapag ang isang pasilidad na nagpoproseso ng daan-daang libong barrels ng langis kada araw ay napilitang tumigil kahit sa loob lamang ng ilang araw, lumilikha ito ng matitinding domino effect sa buong supply chain ng Russia. Dahil sa mga pinsalang ito sa mga loading berth at terminal manifold, napipilitang magbago ang iskedul ng mga bapor habang naiiwan sa laot ang mga dambuhalang tanker na nagbabayad ng mataas na demurrage penalties at war risk insurance premiums. Kasabay nito, kapag napuno ang mga on-site storage tank sa daungan, ang pagbara ay umaatras sa buong Transneft pipeline network na pumupuwersa maging sa mga refinery at extraction well sa Siberia na magbawas ng kanilang produksyon. Ang ganitong uri ng panggigipit ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang Ust-Luga sa listahan ng mga pangunahing target ng mga drone ng Ukraine. Ang pag-atake noong Agosto 14 ay naitala bilang hindi bababa sa ika-6 na pagkakataon na direktang tinarget ang Ust-Luga ngayong taon lamang, na nagpapatunay na ito ay bahagi ng isang maingat at tuloy-tuloy na kampanya ng asymmetric warfare. Kung babalikan natin ang mga naunang buwan, partikular noong huling bahagi ng Marso, dumanas ang daungang ito ng mga sunod-sunod na pambobomba na halos walang patid. Noong Marso 25, matagumpay na tinamaan ng mga Ukrainian UAV ang Ust-Luga kung saan napinsala ang mga oil tanker at malalaking storage facility na nagdulot ng dambuhalang sunog. Dahil sa insidenteng iyon, napilitang pansamantalang itigil ang operasyon sa Novatech Processing Complex at bahagyang naparalisa ang pagluluwas ng mga refined product. Ngunit hindi doon natapos ang opensiba. Dahil makalipas lamang ang 2 araw, noong Marso 27, muling pinuntirya ng Ukraine ang parehong daungan. Ayon sa mga nakalap na ulat, 3 tanker, 5 fuel storage tank, 3 loading berth at iba pang mahalagang infrastruktura ang napinsala sa panibagong bugso ng mga pagtama. Ang kakayahan ng Ukraine na bumalik at umatake sa parehong lokasyon sa loob lamang ng 48 oras ay nagdulot ng napakalaking hamon sa estratehiya ng militar ng Russia. Hindi lamang simpleng pagtatanggol sa pasilidad ang kinailangang harapin ng Moscow, kundi napilitang silang magkumpuni ng mga nasirang linya at tangke sa ilalim ng matinding banta na anumang oras ay maaring muling bumagsak ang mga drone mula sa kalangitan. Pagsapit ng Marso 30 at Marso 31, sumailalim ang Ust-Luga sa ika-4 na pag-atake sa loob lamang ng isang linggo. Isang bilis ng operasyon na nagdulot ng malawakang disruption sa pasilidad. Ang walang humpay na panggigipit sa isang daungan na nagpapadaloy ng 700,000 barrels kada araw ay nagpapakita ng ebolusyon ng taktika ng Ukraine. Hindi kinakailangang wasakin ng buo ang isang buong daungan sa isang bagsakan lamang upang masabing matagumpay ang isang misyon. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpilit sa pasilidad na magsara, mag-apula ng sunog, magkumpuni ng mga sensitibong fractionation unit at magpalakas ng depensa, ang kabuuang gastos sa ekonomiya at logistics ng Russia ay patuloy na naiipon at lumalaki sa paglipas ng panahon. Ang epektong ito ay hindi lamang nananatili sa mga theoretical na pagsusuri ng mga eksperto sa militar, kundi direktang nasusukat sa bilyon-dolyar na pagkalugi. Ayon sa ulat ng Financial Times na sumipi sa masusing pag-aaral ng Kyiv School of Economics, ang 5 sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa Ust-Luga at Primorsk noong huling bahagi ng Marso ay nagdulot ng pagkawala ng tinatayang $970 milyong na kita para sa mga Russian energy exporters sa loob lamang ng isang linggo na nagtapos noong Marso 29. Sa loob naman ng 2 linggong agwat ng mga pagsabog, umabot pa sa $176 bilyong ang kabuuang revenue loss ng Moscow dahil sa pagbagsak ng dami ng mga loaded tanker na nakakaalis sa naturang mga pantalan mula sa karaniwang 16 hanggang 70 vapor tungo sa 2 na lamang. Ipinapakita ng mga numerong ito ang pambihirang return on investment ng asymmetric warfare na ginagamit ng Ukraine. Ang mga indigenous drone tulad ng Liu-Chi platform na nagkakahalaga lamang ng $20,000 hanggang $50,000 bawat isa, kapag matagumpay na naitama sa mga pinakasensitibong bahagi ng energy network, ay kayang magbura ng daan-daang milyong dolyar na kita ng isang dambuhalang estado. Ang pinsala sa mga pumping station, compressor manifold at processing tower ay lumilikha ng mga pagkaantala na hindi kayang bayaran ng simpleng pagpapalit ng mga nasirang tubo,
lalo na kapag kinakailangan gumamit ang Russia ng mamahaling surface-to-air missile na nagkakahalaga ng higit $1 milyong bawat piraso upang harangin ang mga murang drone. Pagpasok ng buwan ng Abril, nagpatuloy ang mabigat na panggigipit ng Kyiv sa rehiyon ng Baltic. Noong Abril 2, muling pinontirya ang mga Ukrainian strike drone ang mga tangke at imbakan ang langis sa Ust-Luga bilang bahagi ang mas malawak na kampanya laban sa mga pasilidad ng enerhiya ang Russia sa Hilagang Kanluran. Pagkatapos nito, noong Hulyo 6, muling napabilang ang Ust-Luga sa mga pangunahing target sa baybayin ng Baltic sa isang malawakang drone operation. At pagsapit ng Agosto 14, 5-4 na drone na naman ang lumitaw sa radar, muling sumiklab ang malalaking apoy at ang Ust-Luga ay muling napilitang harapin ang madugong realidad ng digmaan sa mismong sentro ng kanilang estratehikong kalakalan. Ang mas mahalagang bigyang pansin ng mga sumusubaybay sa pandaigdigang geopolitics ay ang katotohanang ang pag-atake sa Ust-Luga noong Agosto 14 ay hindi naganap ng mag-isa. 2 araw lamang bago ito, matagumpay ding inatake ng Ukraine ang Shestkharis Oil Terminal sa Novorossiysk na siyang pinakamalaking oil export terminal ng Russia sa buong Black Sea. Ang naturang pasilidad ay humahawak ng humigit kumulang 600,000 hanggang 700,000 barrels ng langis kada araw na nagpapakain sa pandaigdigang kalakalan ng Russia. Kapag pinag-ugnay natin ang mga pangyayaring ito, lumilitaw ang isang napakalinaw at masusing estratehiko mapa kung paano pumipili ng target ang pamunuan ng Ukraine. Sa bandang hilagang kanluran ng Russia, naroroon ang Ust-Luga at ang buong network ng mga export terminal sa Baltic Sea. Sa bandang timog naman, naroroon ang Novorossiysk at ang mga rutang pandagat sa Black Sea. At sa pagitan ng dalawang malalayong rehiyong ito, patuloy na pinupuntirya ng mga drone ang mga oil refinery, pumping station, distribution pipeline at mga fuel depot na nag-uugnay sa buong bansa. Sa halip na ituon lamang ang lahat ng kanilang limitadong strike asset sa iisang uri ng pasilidad o sa frontline combat zone, pinalalawak ng Ukraine ang kanilang opensiba sa iba't ibang antas ng Russian energy supply chain. Sa pamamagitan ng paglikha ng sabayang presyur sa pagitan ng Baltic Sea at Black Sea, binubuksan ng Kyiv ang isang estratehikong pincer movement na may distansyang higit 2,000 kilometro ang pagitan. Ang ganitong kalawak na larangan ay naglalagay sa pamunuan ng Russia sa isang napakahirap na dilema kung aling pasilidad ang dapat nilang bigyan ng prioridad sa proteksyon. Ang pangunahing layunin sa likod ng malawakang kampanyang ito ay ang unti-unting paglumpo sa piskal na kapasidad ng Moscow habang pinipilay ang logistika na nagpapakain sa kanilang mga puwersa sa larangan ng digmaan. Ang langis at natural gas ay nananatiling pangunahing bukal ng salapi para sa pamahalaan ng Russia na bumubuo sa halos 30 hanggang 20% ng kanilang buong federal na badyet. Para sa Ukraine, ang pagtama sa isang export terminal o imbakan ng langis ay hindi lamang isang taktikal na tagumpay sa militar, kundi isang paraan upang puwersahin ng Russia na maglipat ng napakalaking pondo at kagamitan palayo sa frontline upang bantayan ang mga pasilidad na libu-libong kilometro ang layo sa labanan. Sa matinding tunggaliang ito, ginagawang kahinaan ng Ukraine ang mismong heograpiya ng Russia na dati ay itinuturing nitong pinakamalaking kalasag. Sa mga nakalipas na dekada, lubos na umaasa ang Moscow sa kanilang napakalawak na teritoryo sa paniniwalang ang mga sentro ng industriya at enerhiya na nasa malalim na bahagi ng kanilang bansa ay ligtas sa anumang direktang banta ng kalaban. Subalit dahil sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya ng indigenous long-range strike drone ng Ukraine, tulad ng Lyuchi platform na may kakayahang lumipad ng higit 1,000 kilometro sa mababang altitude upang lituhin ang radar, tuluyang nabago ang kalkulasyong ito sa militar. Ang isang refinery, daungan o fuel terminal na nakatayo ng malalim sa loob ng teritoryo ng Russia ay isa na ngayong lehitimo at madaling tamaang target. Dahil dito napipilitang ikalat ng Russian military ang kanilang mga modernong surface-to-air missile system tulad ng S-400 Panzer S-1 at Tor M2 sa isang napakalawak na lupain na may sukat na 17 milyong kilometro kwadrado. Kapag inilipat ang mga air defense battery na ito upang bantayan ang mga oil ports sa Baltic at Black Sea, nagkakaroon ng malalaking puwang sa radar coverage sa frontline sa Donbas at Zaporizhia, na agad namang sinasamantala ng Ukrainian aviation at precision artillery. Kasabay nito, lumilitaw ang isa pang malaking problema para sa industriya ng Russia, ang epekto ng mga internasyonal na sanctions sa teknolohiya.
Ang mga modernong gas fractionation unit at automated loading system sa Ustluga, tulad ng mga pasilidad ng Novatec, ay gumagamit ng mga sopistikadong piyesa at software na nagmula sa mga kanluraning kumpanya tulad ng Linde, Siemens at Honeywell. Dahil sa umiiral ng mga trade embargo, hindi madaling makabili ang Russia ng mga pamalit na piyesa kapag nasira ang mga ito ng mga drone strike. Ang mga pagkukumpuni na dati ay tumatagal lamang ng ilang araw ay umaabot na ngayon ng ilang linggo o buwan, habang napipilitan ang mga inhinyero na magbaklas ng mga piyesa mula sa ibang pasilidad upang pansamantalang mapagana ang mga nasirang linya. Bagamat may mga limitasyon din ang mga strike drone ng Ukraine, tulad ng mas maliit na warhead payload na karaniwang naglalaman lamang ng 50 hanggang 75 kilo ng pampasabog kumpara sa mga dambuhalang ballistic missile, ang kanilang tuloy-tuloy na pagdating ang siyang nagpapalaki ng pinsala. Kahit na localized damage lamang ang idinudulot ng bawat pagsabog na nagbibigay daan sa Russia na magpatupad ng pansamantalang 2 hanggang 4 na linggong repair cycle, ang patuloy na pag-ulit ng mga pag-atake bawat ilang linggo ay sumisira sa repair works at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sistema na makabawi ng buo. Bagamat may kakayahan ang Moscow na ilihis ang unrefined crude oil patungo sa direktang pag-export gamit ang shadow fleet upang saluhin ang bahagi ng kita, hindi nito lubusang natatakpan ang pagkalugi sa refined products. Bukod dito, ang paulit-ulit na pagkaantala sa 700,000 barrels kada araw na kapasidad ay lumilikha ng pressure sa pandaigdigang presyo ng langis at nagdudulot ng diplomatic sensitivity sa mga kaalyadong bansa. Ang Port of Ust-Luga ang pinakamalinaw na simbolo ng malawakang pagbabagong ito sa modernong digmaan. Ang isang pasilidad na napakalayo sa mga trenches ng silangang Ukraine na may hawak sa kapalaran ng daan-daang libong barrels ng langis at itinuring na hindi matitinag na infrastruktura ng Estado ay napilitang humarap sa hindi bababa sa 6 na malalaking drone raid ngayong taon lamang. Sa tuwing maririnig ang hudyat ng air raid sirens at lilitaw ang mga hindi kilalang tuldok sa radar ng Baltic Fleet, ang pinakamalaking katanungan para sa pamunuan ng Russia ay hindi na lamang kung ilan sa mga drone na ito ang magagawang pabagsakin ng kanilang mga kanyon at missile system. Ang tunay na katanungan na nagdudulot ng matinding kaba sa ekonomiya ng Moscow ay kung gaano katagal muling mapaparalisa ang pagpapadala ng langis, ilang milyong dolyar na naman ang mawawala sa pambansang pondo habang nag-aapula ng apoy, at gaano karaming mamahaling air defense asset ang kailangan nilang iurong mula sa labanan upang protektahan ang libu-libong kilometro ng mga pipeline at pantalan. Ang paggamit ng Tintay-4 na drone sa Ustluga noong Agosto 14 ay nagpapatunay na ang labanan ay hindi na nakakulong sa mga hangganan ng dalawang bansa, kundi isa ng ganap na labanan para sa pangmatagalan at piskal na kakayahan ng Estado. Ito ang bagong mukha ng opensiba kung saan ang mga murang autonomous weapon ay ginagamit upang direktang hamunin ang pinakamalalaking haligi ng kapangyarihan ng isang dambuhalang bansang militar mula sa nagyayelong baybayin ng Baltic Sea hanggang sa mainit na karagatan ng Black Sea, mula sa mga pantalan ng Ustluga hanggang sa mga tangke ng Novorossiysk. Patuloy na ipinapakita ng Kiev na kayang abutin ng kanilang mga kagamitan ang pinakapuso ng ekonomiya ng Russia. Sa pamamagitan ng mga walang humpay na pagsabog sa mga export terminal, ang pagkaantala ng mga shadow fleet tanker at ang patuloy na pagkasunog ng mga estratehikong pasilidad ng enerhiya, isang napakalinaw na mensahe ang ipinaaabot ng Ukraine sa buong mundo. Ang mismong economic hinterland ng Russia ay naging ganap at aktibong larangan na rin ng digmaan. Kung nais ninyo ng higit pang malalim at komprehensibong pagsusuri ukol sa mga kaganapang militar at pandaigdigang geopolitics, na tulad nito, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod nating update. Ibahagi rin sa comment section sa ibaba ang inyong mga pananaw at saloobin ukol sa lumalawak na asymmetric warfare na ito upang mapag-usapan natin sa mga susunod na talakayan.